minsan lang po ang ating mga meeting pag Friday. Ay naku, meron pa siyang household doon sa, meron pa siyang part-time doon sa Rasal Kaima. Ito pa siya doon. Friday, ha? May household. Hindi doon ako kasi 100 din yun. Diba? Yung dito sa handmade, we try as much as possible na kung ano yung para kay God na time. I-alat po natin yan para sa Kanya. Kasi binibigyan niya tayo ng 24 hours, hinihingi niya lang Friday. Friday lang. 2 oras lang. O minsan kung nagkaka-enjoy kayo, nagiging 4 na oras kasi puro kayo kwentuhan, tawanan, kaya humahaba. Pero ang sinasabi po dito is that we should also have time for God. In prayers, in meetings, in church, gano'n. So, sabi niya gano'n, our mind and soul should be preoccupied with how we can please God and not how we can glory in the praises of men or gain popularity. Kasi katulad sa atin, yung mga very popular people, di ba when parati sila may mga engagement, di ba yung mga parties, pag popular sila, di ba, imbita dito, imbita doon. So ang tendency nila, dahil sa sobra na silang busy, they don't have time for God anymore. Wala na silang time na magdasal. Kasi pagdating sa bahay, pagod na sila, uwi sila alas 3 ng umaga, pagod na sila, so hindi na sila magdadasal. So, ang is that, when we are so busy with other things, we tend to forget about God, di ba? So, ang sabi po dito, ang model daw po natin for loving God with all our mind and soul is St. Thomas Aquinas. Siya po yung doctor of the church, and meron po siyang greatest work, and at the time of his death, he was writing his reflection on the subject of penance. So, he devoted his time, nagre-reflect lang po siya about God, studying God, writing about God, and his mind was preoccupied with things of God, loving God with all his mind and soul. So, sabi niya ganon, we can love God with all our mind and soul by protecting and preserving our mind from unholy influences so that God can use us for His purpose. Katulad niyan, paano ba itong unholy influences, di ba? Yung mga, kunyari, yung unholy influences. Alam niyo ba yung pelikulang Grey Anatomy ba yun? Grey, ano ba yun? May Grey? Basta may Grey. Ano ba yun? Grey, ha? Grey's Anatomy. Ay, Grey's Anatomy nga ba? Pelikula yung... Ayun, Shades of Grey, di ba? 50 Shades of Grey, oo. Ito kasi parang may pagka... Ang theme yata nun, if I am not wrong, porno? Porno ba yun? Porno? Erotic? Parang may pagka-masochism? Tama ba? Masokista? So, ito hindi ko talaga siya pinanood. Kumbaga, may nagbigay sa akin ng libro, parang 2 to 3 pages lang nasimulan ko, tapos ayaw ko na. Tapos, I was never also tempted to watch the movie kahit na minsan pwede tayo manood sa internet, di ba? Hindi ko talaga siya maano kasi just hearing kung ano yung what's it all about, parang hindi man ako nagka-interest na panoorin siya. So, yun po, we have to preserve our mind from unholy influences kasi po, it would lead to something that is not good, di ba? Kasi kung na-influence ka ng mga ganito, ang tendency mo, baka ma-addict ka. Di ba? Wala tayong mga asawa dito, di ba? Mahirap na ma-addict, di ba? So, ma-addict ka ng kakapanood ng ganon. And it's not good, di ba? Kasi, unang-una, dito sa lugar na ito, we are aware po na napakarami pong temptations, di ba? So, iwasan po natin na mapunta po tayo sa mga situation na matetempo tayo, di ba? Katulad nung isang mag-housemate, sabi ng housemate, "Ay, girl, halika! Mayroong party. Maraming puti." Puti. Puting pinggan, puting plato, puting kortina. Puti, yung tao yung puti. Tapos sabi niya, "Halika, sumama ka." Sabi niya ganon. "O sige, sama ako. Sabi niya ganon. "Baka makakita rin ako ng puti." Sabi niya ganon. Sabi ng isang housemate, "Girl, di ba meron kang asawa?" "Ay, okay lang yun. Di naman niya alam. Huwag niya nang sasabihin." Ano ba? Meron bang nakaka-relate sa akin dyan? Kaya wala tanongin. Huwag niya babanda lang yun. So, yun po. Di sumama siya ngayon, Sumama siya ngayon. Nagkataon na
yung girl na sinamahan niya, ay mabilis. Nakakuha agad ng puti. Diba? Nakakuha agad ng puti. Eh, yung isa medyo nahiya-hiya pa. Pero eventually, nung umuwi na sila, sabi nung kasama niya, "Oh, yung isa interesado sa'yo. Yung isang puti, interesado sa'yo." "Ay, talaga?" Tingnan niya, nakasabi na. "Ay, interesado. Sige, next time sasama ako." Sabi ko, sasama naman ako. And yun na nga po, pag parati mong nilalagay yung sarili mo sa sitwasyon ng mga ganon, ang tendency ngayon ay makakalimutan si asawa. Kasi puti eh, ito asawa mo itim. So, ano po yung pong, eventually, eventually, pinasanay na siya, sama siya ng sama, hanggang sa, na-fall siya doon sa puti rin, di ba? So, ngayon, ang nangyari, di parang yung loob niya sa asawa niya, parang nagdadalawa na, nag-ano na. So, parang naano na siya doon sa puti na, uy, iba ang dating, pag puti ang kasama, tinitingnan siya ng mga Pinay, mga gano'n-gano'n, oo, si tita, gano'n-gano'n. Pero po, ang nangyayari kasi pag ganyan, pag napunta ka sa gano'ng sitwasyon, gaano kabait si asawa mo, hahanapan mo na siya ngayon ng butas. Get me? Hahanapan mo siya ng butas. Ang asawa ko tamad. Ang asawa ko ganito. Ang asawa ko ay ganyan, ganyan. Itong puti, sinasabi na ko, "You're so beautiful. You are so sexy." Eh, asawa ko, hindi man ako sinasabihan ng ganun eh. So you try now to compare and eventually, yun na yung influence sa'yo ng demonyo na, sige na, iwanan mo na yung asawa mo kasi siya ay itim, dito ka sa puti. So parang, yun po, we have to guard ourselves sa ganon, mga situation na hindi po porke na meron kaka-interest po sa atin, hindi ibig sabihin na it is something na nakakatuwa for us. Kasi in the first place, kung may asawa tayo, it's not something good na mag-i-indulge ka sa mga ganong relationship, di ba? So, sabi niya dito, a model for loving God with all our mind and soul, ito daw, si St. Thomas de Aquinas, kasi lahat po ng kanyang ginawa is about God. Tapos sabi niya, kailangan din daw po na we should be very discerning in the use of television, internet, and other media, which can expose our minds to inputs not consistent with Christian living. So sino dito po ang hindi nagpe-Facebook? Ay, ayan si tita, may isa. Oy, alam ko may Facebook account ka eh. Alam ko may Facebook account ka eh. So lahat po tayo nag-Facebook, di ba? And what is Facebook in the first place? Sobra siyang addicting, di ba? Ha? Ayun. Nakikita mo yung sarili mo doon. Ay, tuwan-tuwa ka. Sige, upload ng selfie mo. Narcissistic ba ga? So, yun po, sometimes talaga true yun, na minsan sa sobra natin pagkaaling sa Facebook sa gabi, pagkatapos ng work, hindi mo namamalayan, nakadalawang oras ka na pala. Hindi, totoo yun. Lalo pag nasa bakasyon ka, puro ganyan. Meron nga tao, hindi siya pwedeng matulog na hindi siya nag-Facebook. O, totoo yun. So, kailangan din, ay, maraming guilty, oh. So, kailangan po na bigyan po natin ng time si Lord sa gabi bago tayo matulog. So, kung nag-Facebook ka ng 2 hours, medyo bawasan mo ng 15 minutes lang. Basta dadasal, ganun. So, yun. Kahit din sa mga anak natin, alam nyo ba kung anong pinapanood ng mga anak nyo? Hindi nyo alam, di ba? So, lalo na ngayon yung pornography is very high sa internet. Kung dito, okay lang kasi finifilter nila, di ba? Pero sa atin, walang filter, lahat makikita ng mga bata yon. So, ang kalaban nyo ngayon, yung sila, yung freedom ba nila na manood lang sila, di ba? So, kaya nga po, ang gagawin po ninyo is really to pray na ang mga anak nyo ay hindi po sila mapupunta doon sa mga site na yun. Kasi it's very bad kung talagang sila ay magkaroon ng gusto nila na parating manood ng mga ganun. Paano kaya talaga? So, sabi niya ganun, we should always read the Bible. We should always think of ways to serve God purpose in our business, in family, and in peer group. We should use our mind and intellect
We should use our mind and intellect for Christian service such as by giving pastoral advice. Ito pong ginagawa ng mga kapatid namin dito, yung mga handmaids, yun po ay isa nilang paraan kung paano nila ginagamit yung time nila para mag-serve kay God. Serving you is serving God. So, ganun po yung ginagawa ng mga handmaids na yan. So, nagkatsaga sila, nandito sila ng alas 7 ng umaga para i-arrange yung mga table, ayusin yung ganito. So, it's time na ino-offer nila kay God. So, siguro one day, when you're already a member of this community, magiging ganun ka rin. Kasi, kung hindi niyo po alam, while serving in this community, lahat po ng mga dasal namin sinasagot ng Diyos. Whether it be for our kids, whether it be for our boss na mga pasaway, whether it be sa mga kamag-anak natin, ganon. So, as we serve God, na wala pong iniisip na reservation, parang nagsiserve lang talaga, doon naman ni Lord, nire-reward tayo. When we serve Him, God will reward us abundantly. Di ba mga kapatid, yung mga anak nyo, yung mga honor, yung mga anak, cum laude, nakapasa, naging engineer, naging CPA, o ano pang hihingin mo kay Lord? Di ba wala na kung anak mo very studious? Kasi karaniwan sa mga anak, minsan yung hindi sila nag-aaral, na-influence sila, nagsisigarilyo, o nag-iinom, gano'n. So, yun po ang gagawin natin. Mag-serve lang po tayo kay God talaga with all our heart, with all our mind and strength, and God will really provide kung ano po yung kailangan natin. Ano yun? Garantisado po yun. Di ba, tita? Amen. Garantisado, di ba? Kaya yung mga naghahanap ng work, yan, serve lang ng serve. Kasi ibibigay sa'yo ni Lord kung ano yung para sa'yo. So sabi niya ganun dito, loving God with all our strength means using our talent to glorify God. Ayan. Kung ikaw daw po ay talented singer, you must ask yourself, do I use my voice to praise and glorify God? Kung ikaw naman daw ay magaling sumayaw, do you use your talent to glorify God in your dances? Yung pong music ministry na yan, yung iba dyan talaga, sasabihin nila, ay wala akong boses. Wala akong boses. Pero still, they would sing to their heart's desires kasi alam nila na God is listening to them. Amen ba dyan, music min? Diba? Minsan maririnig mo sila para silang mga angelic voices kasi talagang sobra silang inspired to sing. At alam nyo ba that singing is twice praising. So, ayan, kayo sumali kayo sa music min para kayo nagpipraise kay God. Kasi yung music ministry talaga, God has called you kahit na feel mo na hindi ka magaling kumanta, but if you are meant to be a member of the music min, you will be there. So, yan po. Gamitin po natin yung mga talents natin to serve God. So, sabi niya ganon, yung alam niyo ba yung parable of the talents? Ayan. So, ito naman, strength. This means giving God all our resources, which is 3 T's. Dito, time, talent, and treasure. So, yung pong pagbibigay natin kay Lord ng time to serve, ito na po yung ginagawa namin na we give talks, we help, we are in the service team, yun po yung time. Binibigay namin ng time. Tapos yun, kung talent, yung sa music min, yung talent, ibinibigay mo kay Lord, di ba? So, yung treasure, ano naman daw yung treasure? So, yung treasure po natin, yung pag-aari po natin. Yung ating mga pera. Ayan, pera, treasure, okay? So, alam nyo ba yung parable of the talents? Alam nyo ba yun? Yung pong binigyan ni Lord ng, may tinawag siyang 3 na mama. O, ikaw, ito yung 10 para sa'yo yan. Ito yung 20 sa'yo. Ito yung 5 sa'yo. O, diba? So, bibigay ko yan sa inyo. So, bahala kayo kung anong gagawin niyo dyan sa talents na yan. So, yun, umalis na siya, diba? So, itong isa na binigyan ng 10, ay, excited, invest ko to. So, in-invest niya ngayon. Tapos yung isa rin, ganun din. Tapos yung isa na may 5, ang ginawa niya ay, tinago niya sa lupa, di ba? So, ito na ngayon yung may-ari, dumating na, o, tinawag sila. O, ano nang ginawa niya sa mga iniwan ko sa yung kayamanan, ganun. So, yung isa, ay, ito po, boss, naging 20 na po siya, yung 10, naging 20 na siya. Ay, magaling, sabi nung di ba? Yung amo, o sige, iyon na yan. Dahil magaling ka, iyon na yan, binalik sa kanya. Tapos yung isa din, ganun din, yung 20, ay, naging 30.
Kasi nilagay ko po doon, gano'n, pinamili ko, binenta ko, so nagkumita po ako. So, gano'n din, natuwa din yung boss. So, binalik sa kanya yung 35, di ba? So, iyon na yan, bahala ka na dyan. Tapos, eto, alika na, yung 5. Tapos, sabi niya gano'n, oh, bakit po to, puro alikabok? Anong nangyari sa pera na to? Sabi niya gano'n, kasi po, ay nilagay ko po doon sa lupa nga. Sabi niya, bakit mo nilagay sa lupa? Kasi alam ko po na kayo ay mapaghanap sa bagay na hindi nyo pinagtrabahuan. So kaya tinago ko na lang po. Dinagalit ngayon si Lord, kumbaga, na ganun pala ang ginawa. Alam mo naman pala na ganun ako, bakit hindi mo ininvest? Sana naman lang kumita. So dahil hindi mo siya pinalago, akin na yan. At umalis ka na dito sa harapan ko. So, ganun din po yung talents natin. Kailangan po natin siya na binigay sa atin ni Lord yung ating talents, kung ano meron tayo. Kailangan ay papalagin natin siya. Huwag natin siyang is for us lang. The reason why God will give us these talents is because He wants us to share with other people. Like, kunyari, binigyan ka ni Lord ng opportunity to be what they call this, to be promoted. Tapos tumaas yung sweldo mo. Tapos yung kasama mo sa bahay, parating kulang sa pera. At God gave you this opportunity to earn more. So, you can help, di po ba? You can help the person. Hindi yung sasabihin mo, oh sige tita, ipag-pray na lang kita kung anong problema mo. Meron ka naman palang opportunity to help because you have the money. So, yun po. Kaya nga, kinukuha ni Lord ang talent from the person. Kung hindi mo ito mapalago, babawiin niya po ito. So sabi niya ganon, in fact, sa totoo lang, there is everything that you have is not yours. Tama ba yon? Everything that you have is not yours. Kahit yung mga bag nyo, kahit yung magaganda yung bag, LV, yung mga ganyan, meron ba may LV dito? Ano ba yung LV na yan? Lumang bag, di ba? So, kahit yung mga LV nyo, ay yung mga RL nyo, ano naman kaya RL? Ano naman kaya RL? Ha? Rusty Lopez. Diba? So, yan po, everything. Sabi nga po ng mga matatanda, papasok tayo ng naked, lalabas din tayo ng naked. Kasi kahit na yung damit nyo sa kahon, hindi nyo man nadadala sa heaven yun. Diba? So, tandaan po natin na whatever we have, temporary din yan. Hindi yan for us forever. Kasi aalis tayo sa mundo na to, wala